Mukhang handa nang i-trade ng Dallas Mavericks si PJ Washington. Ayon sa ulat, aktibong ino-offer ng Mavericks si PJ Washington sa trade market at nakikipag-usap na sila sa iba't ibang kupunan para sa posibleng trade. Isa sa mga dahilan nito ay ang bagong long-term extension ni Najee Marshall. Bukod pa rito, gusto rin ng Dallas mabigyan ng mas malaking pagkakataon ang rookie nilang si Morris Johnson Jr. para mas mapabilis ang kanyang development. Dahil dito posibleng lumiit ang role ni PJ Washington sa team. Kung matatandaan, isa si PJ Washington sa pinaka-importanting role players ng Dallas Mavericks nitong mga nakaraang season, kaya kung matutuloy ang trade, malaking pagbabago ito sa kanilang lineup. Noong 2025-2026 season, nakapaglaro si Washington ng 56 games at nagtala ng average na 14 points, 7 rebounds, 1 assist at 1 steal per game. Naglaro rin siya ng halos 31 minutes per game, kaya malinaw na isa pa rin siyang solid na two-way forward. Sa kabila nito, mukhang handa na ang Dallas na isakripisyo siya para mabigyan ng malaking papel ang kanilang batang manlalaro at maayos ang balanse ng roster. Hindi rin basta-basta ang kontrata ni Washington dahil nakasign pa siya sa Mavericks na hanggang 2030 at kumikita ng humigit kumulang 22 million per year. Sa ngayon, wala pang final trade pero malinaw na bukas ang Mavericks na makinig sa mga offers. Ang tanong ngayon, saang team kaya mapupunta si Washington kung matutuloy ang trade? Samantala, nagkaroon ng mainit na usapan sa Sockmade matapos magbigay ng opinion si KD tungkol sa paghahambing ng bagong Philadelphia at dati niyang Golden State Warriors team. Nagsimula ang lahat na may isang post sa Instagram na nagtatanong kung alin na mas malakas sa papel. Ang sagot ni Kevin Durant, mas talented daw ang 2026-2027 Philadelphia kumpara sa Warriors team na nanalo ng 2 kampyonato kasama siya. Ayon kay Durant, hindi raw dikit kung talent lang ang pag-uusapan. Binanggit niya na si Joel Embiid ay dating MVP, si Jaylen Brown ay Finals MVP at si Tyrese Maxey ay 3 sunod na taon ng All-Star. Sinabi rin niya na alam naman daw ng lahat ang kayang gawin ni LeBron, pero ang naging usap-usapan ay ang sinabi niya tungkol kay Klay Thompson at Draymond Green. Ayon kay Durant, si Klay Thompson ay hindi kailanman naging MVP candidate at ang average lang nito ay 22 points per game. Samantalang si Draymond Green naman ay may average sa 14 points, 7 rebounds at 6 assists. Pagkatapos ito, sinabi niya na si Steph lang ang MVP sa Warriors, katulad ni Joel Embiid ng Philadelphia. Kaya para kay Durant, mas malakas sa papel ang kasalukuyang lineup ng Sixers. Hindi nagustuhan ni Klay Thompson na naging komento ni Durant, maigsi lang ang kanyang sagot sa Sockmed. Parang sinabi ni Klay kung ayos lang ba si Durant at bakit gano'n ang sinabi nito. Sumagot din si Draymond Green ng pabiro, sinabi na baka akala ni Durant ay gumagamit pa rin siya ng burner account o fake account habang nagko-comment. He also said that the Sixers are better on paper than the Warriors were in 2016-17. I don't know that I can agree with that. I don't really think it works, but that's KD's opinion. Isa itong patama sa naging kontrobersya noon ni Durant tungkol sa paggamit ng anonymous account sa Sockmed. Bagamat parang simpleng opinion lang ang sinabi ni Durant, marami ang naniniwala na parang minamaliit niya ang naging ambag ni na Klay at Draymond sa Warriors Dynasty. Kung babalikan natin na kasaysayan, hindi lang basta role players si na Klay at Draymond. Malaki ang naging ambag nila sa apat na championship ng Warriors. Si Klay Thompson ang isa sa pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng NBA. Siya rin ang isa sa pinakamahusay sa depensa ng kanyang posisyon noong kasagsagan niya sa Warriors. Samantalang si Draymond Green ang naging puso ng depensa ng Golden State. Siya ang nag-oorganisa ng depensa, gumagawa ng tamang pasa at gumagawa ng maraming bagay na hindi agad nakikita sa stats. Isa pang dahilan kung bakit maraming fans ang kumampi kina Klay at Draymond dahil nanalo sila ng NBA Championship bago pa dumating si Durant noong 2016. Sa ngayon, wala pang dagdag na sagot si KD matapos ang reaksyon ni na Klay at Draymond. Pero isang bagay ang malinaw, hanggang ngayon ay mainit pa rin ang usapan kapag ikukumpara ang Warriors Dynasty at ang mga bagong super team sa NBA.